Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw, ang ating paksa sa Araling Panlipunan 10 Week 4, Session 3 ay tungkol sa mga inisyatiba ng paaralan, pamayanan, pribadong sektor at mamamayan para sa pangangalaga ng kapaligiran. Ito ay isang mahalagang talakayan kung paano tayo magiging bahagi ng solusyon sa mga suliraning ekolohikal. Good day, teachers! Dahil napapansin ko na ang ilan sa inyo ay nahihirapang makita ang 4-digit code, minabuti ko na lang na banggitin mismo sa video na ito ang 4 na code. Kaya naman makinig mabuti sa babanggiting code. Ang ating unang code para sa araw na ito ay 9. First code natin ay 9, mag-enjoy at sama-sama tayong matyuto. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang matatalakay ninyo ang iba't ibang inisyatiba sa pangangalaga ng kapaligiran. Masusuri ang kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang sektor, at makabubuo kayo ng isang mungkahi o planong inisyatiba para sa inyong paaralan o barangay. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo sa 5 programang pangkapaligiran na nitalakay na natin. Ito ay ang Solid Waste Management, Tree Planting, Coastal Cleanup, Climate Change Adaptation, at Environmental Education. Ang mga ito ang pundasyon ng ating mga hakbang ngayon. Para sa ating motivation, masdan ng 4 na larawan. May school garden, cleanup drive, recycling, at community tree planting. Ano ang napapansin ninyo? Ano ang kanilang ginagawa? Bakit kaya nila ito ginagawa? At sino kaya ang nagpasimula ng mga ito? Ang mga sagot ninyo ay may kinalaman sa ating bagong aralin. Tandaan ang ating ikalawang code, 7. Ulitin ko, second code natin ay 7. Ngayon, ano nga ba ang inisyatibang pangkapaligiran? Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o kusang pagkilos ng isang individual, paaralan, pamayanan, organisasyon o pribadong sektor upang makatulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan ng kalikasan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang mag-antay ng utos. Ito ay kusang pagkilos. Sino? Sino naman ang maaring maglunsad ng mga inisyatibang ito? Kahit sino ay pwedeng magsimula. Maaring ang mga mag-aaral mismo, ang buong paaralan, ang pamunuan ng barangay, ang mga pribadong sektor, ang bawat pamilya, o mga non-government organizations. Lahat tayo ay may responsibilidad. Tingnan natin ang unang halimbawa, Inisyatiba 1, ang Cleanup Drive. Ang pangunahing layunin nito ay panatilihing malinis ang komunidad, isaayos ang ating kapaligiran, at iwasan ang pagkalat ng mga sakit na dala ng maruming paligid. Ang sumunod ay Inisyatiba 2, ang Recycling Program. Layunin nitong mabawasan ang basura sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga materyales na nagdudulot din ng pagtitipid sa ating mga likas na yaman. Tandaan ang ating tip box. Laging isabuhay ang reduce, reuse, at recycle. Pangatlo ay ang eco-bricks at reuse projects. Ang layunin naman nito ay gawing kapaki, pakinabang ang mga basurang plastic na mahirap matunaw. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga eco-bricks, nakalilikha tayo ng mga bagong kagamitan tulad ng upuan o mesa at nababawasan natin ang polusyon. Oras na para sa ating ikatlong code ay ONI, once and again, third code is 1. Mayroon din tayong inisyatibang pang-4, ang school garden o gulayan sa paaralan. Bukod sa pagtatanim ng gulay, tinuturuan nito ang mga kabataan na mahalin ang kalikasan at matutunan ang wastong paraan ng pagtatanim para sa seguridad sa pagkain. Kasunod ang inisyatibang panlima, ang information campaign. Ang layunin nito ay magbigay ng kaalaman sa pamamagitan ng posters, social media posts, flyers, at classroom reminders upang magising ang kamalayan ng iba sa tamang segregasyon at pangangalaga sa planeta. At ang inisyatibang pang-6 ay ang community monitoring. Dito ay binabantayan ang tamang pagtatapon ng basura, pinapanatiling malinis ang komunidad, at higit sa lahat, hinuhubog ang disiplina ng bawat mamamayan laban sa maling pagtatapon. Bakit nga ba mahalaga ang pakikilahok ng lahat? Dahil kapag sama-sama, mas mabilis ang pagbabago, mas maraming natutulungan, mas malinis ang komunidad, at nagiging responsableng mamamayan ng bawat isa. Alam mo ba na ang simpleng pagtatanim ng puno ay malaki ang bawas sa carbon dioxide? Ang maliliit na gawa, kapag pinagsama-sama, ay may malaking epekto. Para sa ating situational analysis, suriin ang sitwasyong ito. Maraming plastic ang naiipon sa loob ng inyong paaralan pagkatapos ng recess. Anong inisyatiba ang maaari ninyong simulan? At sino ang dapat makiisa rito? Sa ating Think Pair Share, pag-usapan kasama ang inyong katabi. Kung ikaw ang SSG President,
Anong environmental initiative ang ilulunsad mo at bakit? Pagkatapos niyan, dako tayo sa group activity, ang Community Initiative Analysis. Sa loob ng 10 minuto, puna ng talahanayan sa inyong pangkat. Tukuyin ang issue, inisyatiba, kasangkot, kailangan, at inasahang resulta. Pagkatapos, magkakaroon ng 2 minuto bawat pangkat para sa sharing upang ibahagi ang problema, solution, at benepisyo ng inyong plano. Maari na kayong magsimula sa inyong pangkatang gawain. At para sa ating huling code sa ending na ito, ang panapos natin na code ay SIX, ulitin ko number 6. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbutihin ninyo ang inyong paggawa.